Magandang gabi po sa inyong lahat. Si Brother Almer po uli ng Church of the Living Faith Malabon. At hayaan po ninyo na ako naman po ang magbahagi ng isang panalangin tinugon ng Panginoon na hindi ko po malilimutan. Marami po akong naririnig, no? Marami po akong napanood na kamangha-mangha ang ginagawa ng Diyos, no? Sa mga panalangin po natin. Pero sa gabi pong ito, ay hayaan nyo naman po ako na ang siya magbahagi po ng aking pong karanasan sa mga pananalangin kung paano ang Diyos ay tinugon niya ang aking pong panalangin. At panalangin nakakatuwa, no? Na balikan na kung paano kamangha-manghang sinagot ng Panginoon ang ating pong panalangin. Minsan kasi may mga panalangin tayo na akala natin isang panalangin dumaan lamang sa isang pananalangin, pero hindi po natin alam na ang mga panalangin natin ay tinutugon ng Diyos. Na nalalaman mo lamang, no, kapag may mga pagkakataong ganito na pag binalikan mo ang iyong buhay pananampalataya, kaya pala ganito ang aking buhay ngayon, sapagkat ito pala yung aking panalangin at ito pala ang tinugon ng Panginoon. Pero bago po tayo magsimula, hayaan po natin na atin pong i-commit ang ating pong gabing ito, no? Ang ating pong pag-aaral, ang ating pong fellowship, ang ating pong pagsisharean ng ating pong mga karanasan sa Panginoon. No? Pisahan po natin ito sa panalangin at hilingin ko po sana na ang bawat isa po ay pumigit at yumuko at magbigay galang po tayo sa Panginoon. Ama, salamat po o Diyos sa gabi pong ito na muli po ay binigyan niyo ng pagkakataon ng inyong lingkod na magbahagi, Panginoon, ng mga karanasang nagmumula sa iyo kung papaano ang aming mga panalangin, no? Nang akala namin na isang panalangin lumipad lang, dumaan lang, pero kapag pala aming inaral at nilalim namin, Panginoon, ang aming buhay pananampalataya, tunay nga, O Diyos, na tumutugon ka sa aming pong mga panalangin. At ang iyong pagtugon, Panginoon, ay isang napakagandang sitwasyon sa gabi ito na aming pong mapag-usapan. Ma-share, Panginoon, sa inyo. Ma-share namin, Panginoon, sa aming pong mga kapatiran kung paano ka gumagawa sa aming buhay. Kaya, Lord, sa gabi po ito, patuloy na ikaw ang siyang manguna sa gawain ito, Panginoon. Nang nais lang namin, Panginoon, ay mabigyan ka namin ng pinakamataas na papuri, kaluwalhatian, pagsamba sa mga kahima-himala mong ginagawa sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Alam po ninyo, minsan kami pong pamilya ay nagkukwentuhan, no? Nagkukwentuhan po kami sa loob ng aming bahay. Minsan ay tanong sa akin na aking mga anak. Sabi sa akin, Daddy, ilang taong ka nang nagnenegosyo ng peanut butter? At alam po ninyo, yan po ang aking kabuhayan. Ako po ay nagmamanufacture po ng peanut butter. Sabi ko, nagsimula ako ay year 2000. At ngayon ay year 2024. Sabi ko, may 24 years na pala na ako pala ay naghahanap buhay na ng peanut butter. At ang tanong sa akin ng aking mga anak, ako po ay nagulat. Sabi sa akin ng aking mga anak, di 20 taon ka na palang nagnenegosyo. Excuse me po. Bakit anya? Hindi tayo yumaman. Sabi sa akin ganun. Bakit hindi ka naging milyonaryo? Totoo po yun, hindi po ako naging milyonaryo. Kapag sinabi niyo pong milyonaryo, yung nakahawa ka talaga ng literal na 1 milyon, kaya ka naging milyonaryo. Napaisip nga po ako, sabi ko, ano? Dahil syempre, alam naman po ninyo ang mga negosyante, kapag po ang hanap buhay ng isang tao ay negosyo, ay mas malamang sa hindi na kapag lalo pat maganda ang hanap buhay, maganda ang negosyo, talagang katapos-tapusan po niyan, aangat ka sa buhay, yayaman ka, magiging literal na magiging milyonaryo ka, magbubuhay mayaman ka. Pero napaisip ako, sabi ko, parang hindi ko nga ata naranasan na humawak ng milyon at hindi ko naranasan ang yung marangyang buhay, sabi ko sa sarili ko. Binalikan ko po yung aking pong buhay pananampalataya. Dahil alam naman po natin na bawat po nun tayo ay makakilala sa Panginoon, no? Pinagkatiwala na po natin ang ating buhay sa Diyos.
na pinagkatiwalaan natin kung ano man ang magiging kahihinatnan ng ating pong journey 'no, sa ating pong patuloy na paglilingkod sa Panginoon, pinagkatiwala na po natin. Pero binalikan ko po, sabi ko, bakit nga ba? Ano nga ba? Paano nga ba nagsimula? Sabi ko gano'n. Dahil kasi nung pong ako ay makakilala sa Panginoon, katulad po ninyo, nung unang-una tayo nakakilala sa Panginoon, in love tayo sa Lord, no, ang gusto natin maglingkod. Ang gusto natin, maya't maya nasa loob tayo ng iglesia, maya't maya lahat ng gawain para sa Panginoon, ang gusto natin dinadaluhan natin, no? Meron tayong tinatawag na prayer time, no? Meron tayong tinatawag na, no, sabi nga po ng Josue 1:8, "Huwag mo kanyang kaligtaan na basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo araw at gabi upang ang lahat ng nakasulat doon ay masunod mo, at kung magkagayon, ikaw daw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay." No? Magkakaroon. Kaya ginagawa ko po yun nung ako po bago pa lang nakakakilala sa Panginoon. At doon ko po, meron po akong isang verse na nabasa na idinadalangin ko 'to sa Panginoon. Nung ito po ay akin pong mabasa, naging prayer ko na po 'to sa Panginoon, kasi ang gusto ko po noon ay sumunod at maglingkod sa Panginoon nung makakilala po ako. At ito pong verse na ito po yung prayer po ni Agur. Kilala niyo po ba si Agur? Doon po sa Kawikaan, sa chapter 30, sa verse 8, ganito po ang pagkakasabi po ni Agur. No? Sabi niya po ganito, sabi niya, "Diyos ko," sabi niya gano'n, "may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay." Sabi niya gano'n. "Huwag akong pabayang maging sinungaling," sabi niya gano'n. Ito po ang kanyang kahilingan, sabi, "Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung malagana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matuto akong magnakaw at sa gayo'y malapastangan kita." Prayer ko po yan sa Lord nung ako po ay nagsisimula. Kasi ang gusto ko po nung sumunod, gusto ko po ay maglingkod. So yan po ang prayer ko sa Lord, dahil alam ko, kapag po ako ay nagkaroon ng labis, ay maano po ako, masa-sidetrack ako ng mundo. At marami po sa ating ganyan, na kapagka walang hanap buhay, ang panalangin, "Lord, bigyan mo ako ng hanap buhay." Pag ako'y nagkahanap buhay, maglilingkod ako sa iyo. Pero marami tayong nakitang ganyan, no? Pagkatapos magkaroon ng magandang hanap buhay, at hinahanap mo, ang sagot sa iyo, busy kasi ako eh. At ayoko magkaganon, kaya ang sabi ko nun sa Lord, no, ayokong magkaroon ng labis, kasi ang gusto ko ay sumunod at maglingkod sa Panginoon. At ayoko rin naman magkulang, kasi ako po ay warrior po ako eh. Mas malakas po ang loob sa akin ng aking may bahay. Mas lagi po akong overthinker pagka may mga bagay na minsan na pag-uusapan namin na hindi pa nagaganap, hindi pa nangyayari, pero may conclusion na agad ako. Kaya salamat sa Panginoon, sapagkat nung ako po yung natuto ng magsaliksik ng kanyang salita, at nakita ko ang Philippians 4:6 and 7, pinamumuhay ko na po ito ngayon, ang sinasabi ng Philippians 4:6 na huwag kanyang mabalisa sa anumang bagay, bagkus hilingin mo ang lahat ng iyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ito ang maganda, sabi ng Panginoon. At ang di malirip na kapayapaan, sabi gano'n, no, ang siyang mag-iingat sa iyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. No, buhat nung ako po ay nagbasa na ng Biblia at nakita ko po yung verse na yan, no, pilit ko pong ipinamumuhay yan, sapagkat wala naman pong nakakaalam kung ano ang merong bukas. Amen? So ngayon, sabi ko sa mga anak ko, "Anak," ngayon sabi ko, nung ako'y nagsisimulang maging Kristiyano, ito ang panalangin ko. Marahil, sabi ko, ito ay naging kasagutan sa mga panalangin ko, sapagkat marahil nakita ng Panginoon ang aking intensyon. Ang aking intensyon ay maglingkod, ang aking intensyon ay sumunod, ang intensyon ko ay maglingkod sa Panginoon, sabi ko gano'n. Kaya marahil, kaya ganito ang ating buhay, no? Ang sabi ko kasi, isang simpleng buhay lamang. Kasi ang heart ko noon, gusto ko pong magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. At pagka nagkaroon ng labis, maaaring ako ay mawala. Pag nagkaroon naman ng kulang, maaaring ako rin ay
sa pagwo-worry ko, mawala din sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi sa mga anak ko, ito marahil ang dahilan na answered prayer ako. At alam po ninyo, bagamat ang aking kahilingan ay simpleng pamumuhay lamang, no, pag po nakita ng Diyos na ang ating intensyon ay pure, no, yung talagang nakita ng Lord na ang gusto mo talaga ay maglingkod sa Kanya. Ang hiling ko po ay simpleng pamumuhay lamang, pero alam po ninyo, ipinaranas sa akin ng Panginoon na yung bang buhay ng mga mayayaman, no? Pinaranas sa akin ng Panginoon yan. Hindi lang dahil sa aking galing, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Bakit ko naman sinabing pinaranas sa akin ng Panginoon yan? Dahil, sipin po ninyo, mayroon po akong dalawang anak. Ang dalawa ko pong anak, parehas nag-graduate po namin yan. Isa pong nag-graduate sa USC, isa naman nag-graduate sa Lasal. Hindi ko kakayanin pag-aralin yan, pero dahil sa biyaya ng Diyos, yung pumbunso namin, ano po yan, dahil ang aking pong may bahay, sa Lasal po nagtatrabaho, anong tawag doon? Yung ano niya yung parang, hindi ko masabi yung salita. Anyway, yun po ibig sabihin. Dahil sa biyaya ng Diyos, no, napag-graduate po namin ang aming mga anak. No, hindi basta mga eskwelahan yan. O biyaya ng Diyos yan. Hindi dahil sa aking galing, hindi dahil sa aking dulong o ano pa man. Ngayon, pinaranas din sa akin ng Panginoon na ako po ay makapag-travel. O, isipin po niyo, nakakapag-travel po ako ng libre. No? Pinaranas sa akin ng Panginoon ang mga ganitong bagay na hindi sa akin kakayahan. Gumagamit ng ibang tao, ngayon ginagamit ng anak ko para ako po ay makapag-travel, no? Yung po simpleng buhay na aking panalangin, pero idinadagdag ng Diyos. Dahil totoo po yung sinabi po ng Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Totoo po yun. No, kapag talagang inuna mo ang Diyos, no, kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, talagang idinadagdag ng Diyos ang mga bagay na para sa iyo. Dahil isipin po ninyo, nakakapag-travel po ako ngayon. Napupunta ako sa Asia, napupunta ako ng Japan, napunta ako ng Thailand, ng Hong Kong, ng Macau. Hindi dahil sa aking galing, kung hindi, ito ay biyaya ng Diyos na ipinararanas niya sa akin, bagamat ang aking panalangin ay isang simpleng buhay lamang. Pero ang sabi po kasi ng Hebreo sa chapter 11 verse 6, ang taong nagpapatuloy na naghahanap sa Diyos, ang Diyos ang nagbibigay ng gantimpala sa kanya, sa mga tao. No, ibig sabihin, no, itong mga ginagawa nating pagpapatuloy na paglilingkod sa Panginoon, no, binibigyan tayo ng reward ng Diyos. Bagamat answered prayer ako sa simpleng buhay, ito talaga ang nararanasan ko, simpleng buhay, pero idinadagdag ng Diyos, no, ang mga bagay na hindi naman para sa akin, pero dahil nakikita niya tayo ay nagpapatuloy na nagpapagamit sa Kanya, nagpapatuloy tayong naglilingkod sa Kanya. Kaya ang Diyos, no, hindi maramot ang Diyos. Nagamat ang panalangin simpleng pamumuhay lang, idinadagdag niya yung mga bagay para maranasan natin yung kaalwalan sa buhay. Excuse me pa, naubo po ako. Dinadagdag niya para yung kaginhawaan sa buhay, maranasan natin. Bakit? Kasi anak tayo ng Diyos eh. Kasi naglilingkod tayo sa Panginoon. Kasi inuuna natin ng Diyos. No? Kahit na tayo mayroong mga hanap buhay, kahit tayo ay pagod na pagod sa ating pong mga pinagkakabisihan sa araw-araw, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, nandoon tayo. No, lagi tayong nagpa-participate, lagi tayong naglilingkod, lagi tayong sumasama, lagi tayong sumusuporta sa gawain ng Panginoon. At nakikita po ng Diyos yan. Na bagamat ang mga panalangin natin ay mga simpleng pamumuhay lamang, no? Simpleng pamumuhay lamang po ang nararanasan ko ngayon. Wala akong labis. At nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat answered prayer po ako, sapagkat 1991 nung ako po ay 1990 nang ako po ay ikasal, at nung ako po ay ikasal ay naipakilala ako ng aking may bahay sa Panginoon, tumanggap ako sa Panginoon at magpahanggang sa kasalukuyan
at magpahanggang sa ngayon sa ako po'y nakikipag-usap sa inyo, ako po'y nagpapatuloy sa gawain ng Panginoon. Ako po'y nagpapatuloy na sumusuporta sa lahat ng gawain para po sa kapurihan ng Diyos. At dahil diyan, isipin po ninyo yung benepisyo po natin, ano? Katulad po ng aking pong sinishare ngayon, no? Lord, bigyan mo lang ako ng simpleng buhay lang. Kasi nung makakilala ko sa Panginoon, excited ako kung ano gagawin ng Diyos sa akin. Kaya nung mapasa ko itong kahilingan ni Agur sa Kawikaan sa chapter 30 verse 7 and 8, sabi ko, ito ang gusto ko. Kasi kilala ko ang sarili ko. No? Kilala ko ang sarili ko kung ano ang aking limitasyon na kapag ako nagkaroon na ng labis, sigurado mawawala ako sa gawain ng Diyos. Kung ako na may magkulang, warrior po ako eh. Naku, di lalo ako manghihina, lalo ako mawawala sa gawain. Pero, no, tinugon ng Diyos na sige, simpleng pamumuhay lamang ibibigay ko sa iyo. Pero dahil tapat kang lingkod, sabi ng Panginoon, idadagdag ko sa iyo yung mga bagay na hindi mo hiniling. Praise the Lord. Amen. Naalala ko lamang po si Haring Solomon. Doon po sa chapter 3 ng unang hari, meron po isa pong pagkakataon doon na si Haring Solomon ay tinagpo ng Panginoon sa pamamagitan ng panaginip. Ang sabi ni Yahweh, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabi kay Haring Solomon. Sapagkat ito pong tagpong ito, sa chapter 3 po ng unang hari, ito na po yung itinatalaga na ng Panginoon si Haring Solomon bilang kapalit ng kanyang amang si Haring David. No, ang sabi ng Panginoon, ano ang gusto mong ipagkaloob ko sa iyo? Humiling ka. Ang sabi ni Haring Solomon, ako po'y nagpapasalamat sa inyo sapagkat tunay nga na ang inyong biyaya at pagpapala ay umaagos magmula sa aking ama na naging tapat sa inyong naglingkod. At ngayon ay itinatalaga mo ako bilang kapalit ng aking ama na magpatuloy na maging hari, mamahala sa iyong kaharian, mamahala sa bayang Israel, sabi ni Haring Solomon. Pero Panginoon, pero Yahweh, sabi ni Haring Solomon, ako po ay bata at wala pang karanasan. Sabi niya gano'n. At ako ang napili mo upang mamahala sa iyong bayan na hindi na mabilang kung ilan. Sabi niya gano'n, yung pong mga tao. Ang nais ko lamang, sabi ni Haring Solomon, ay bigyan mo ako ng karunungan na matuto akong malaman kung ano ang tama sa mali. Kung nadinig ng Panginoon yun, ang bill ng Panginoon kay Haring Solomon, humiling ka at ipagkakaloob ko sa iyo. Pero ang hiniling ni Haring Solomon, hindi siya humiling ng kahit na anong karangyaan sa buhay. Hindi niya hiniling kung meron man siyang kaaway noon na sana'y mamatay na to si ganito. No? O kaya sana bigyan mo ako ng maraming kayamanan. Pero ang hiniling niya, para mapamahala niya ang bayang Israel, ang sabi niya, ay bigyan mo lamang ako ng tamang pagdedesisyon na makita ko ang tama sa mali. Sabi ng Panginoon, dahil yan ang hiniling mo, ipagkakaloob ko sa iyo. Basahin ko lamang po. Kasi blessed na blessed po ako dito po sa tagpong ito. Ang sabi po, ikinalugod, sabi po sa chapter 3 ng mga hari, ng unang hari, sa chapter 3 verse 10, ang sabi po ganito, ikinalugod ni Yahweh ang hiling ni Solomon. Kaya sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Sabi nga, binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At ito po ang sabi sa 13 ng chapter 3 ng unang hari. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, sabi po ni Yahweh. Kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa kalooban ko, kung susundin mo ang aking mga batas at aking mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Kita po ninyo, no, na talagang biblical po, ano, na kapag po talaga maayos ang puso mo, walang anong tawag doon, yung pag-greedy, yung anong tawag doon, na talagang gusto mo lamang yung bang makaalwal sa buhay. Pero pagka ang hiniling mo sa Panginoon ay talagang sapat lamang para sa iyo, ang Diyos talaga ang nagdadagdag ng mga bagay
na alam niya na karapat-dapat na ibigay para sa iyo. Kaya mga kapatid, ang akin pong encouragement, no, nagpatuloy po tayo. Nagpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga po ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Inalis na ang kanyang lumang pagkatao, pinalitan ng bagong pagkatao. No, yan po ang mensahe ni Pastora Baby nung soaking. At napaisip ako, oo naman, totoo naman talaga. Dahil tayo yung mga bago na, baguhin na natin yung mga lumang nakagawian natin. Kasi magpahanggang ngayon, nakikita ko sa iglesia, yung mga matatanda ko, wag naman kayo magalit sa akin, pagkakataon ko lang po ito. Pero itinutuwid lang natin ng tama. Marami pa rin ako nakikita ang mga matatanda sa iglesia na kung dumating pagka-araw ng linggo, laging late. Sabi natin tayo daw ay bago lang nilalang. Nasaan ang bagong nilalang doon? Kung late ka nung lumang nilalang, tapos nung tinanggap mo si Kristo, nakipag-isa ka, dapat bago ka ng nilalang. Pero pagdating mo ng araw ng linggo, late ka pa rin, kapatid. Kapag po tayo ay naglilingkod ng tapat sa Panginoon, hindi maramot ang Diyos para ibalik ang lahat ng ating pagsasakripisyo. No? Ano sabi sa 1 Corinthians 15:58? Ang lahat ng inyong pinagpapagalan ay hindi nababaliwala. No? Binibigyan ng karampatang biyaya ng Diyos ang lahat ng ating mga pagsisikap, pagsasakripisyo. Sakripisyo po kasi pupunta ka ng araw ng linggo, bago mag-alas 4, oras ng oras ng hayahay, sarap magpahinga sa bahay, no, maghihiga-higa. Pero hindi meron tayong obligasyon para sa Diyos. Meron tayong dapat na nakitang ginagawa natin nakakaiba para tayo ay tularan din ng iba. Kaya anong aking encouragement? Magpatuloy po tayo sa ating pong paglilingkod ng may katapatan. No, iba po yung naglilingkod lang na, nagsisimba naman ako, umaatin naman ako ng mga gawain. Pero iba po yung dumadalo tayo sa isang gawain, no, nang meron pong pagsasakripisyo, nang meron pong katapatan. Hindi yung check lang tayo na attendant. Napupunta tayo rito kasi alam natin, kakatagpuin natin ang Diyos. Kung kakatagpuin mo ang Diyos, bakit ka malilate? Amen? Di po ba? Bakit ko po sinasabi ang lahat ng ito? Kasi sa naranasan ko, sa simpleng hiling ng aking mga panalangin, ang Diyos ang nagdagdag para maranasan ko yung pong buhay ng mga nakakaalwal sa buhay. Amen po ba? Kaya, mga kapatid, patuloy po tayo na sumubaybay sa gawain ito. Patuloy tayong maghangad, mauhaw, na tayo ay magpatuloy na gamitin ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Sige po, lahat po tayo pumigit. Nawa ay meron po tayong natutunan o merong naiwan sa ating puso, merong naiwan sa ating isip na mapapaisip ka, oo nga, hindi naman lahat sakripisyo, no? Merong biyaya. Sige po, lahat po tayo manalangin. Panginoon, salamat po. Salamat, Panginoon, sa maiksing testimony, Panginoon, kung papaano sinagot mo ang aking pong panalangin. Kaya pala, ako ay namumuhay ng simple sapagkat ito pala ang gusto ng puso ko nung ako po ay nakakilala sa iyo. At tama naman, Panginoon, ang mga panalangin iyan sapagkat ayaw kong magkaroon ng labis, ayaw kong magkaroon ng kulang. Pagkat ang nais ko ay sumunod, ang nais ko ay maglingkod, magpagamit sa iyo, Panginoon. At iyan po ang aking pong naranasan, na kahit kailan, O Diyos, hindi mo po ako binigyan ng labis, ngunit kahit kailan, hindi mo naman ako pinagkulang. Bagkus, Panginoon, ibinibigay mo pa nga sa akin yung karagdagan. Karagdagan kasi nakikita mo na kami po'y nagpapatuloy, nagpapagamit at naglilingkod sa iyo para sa iyong kapurihan, Panginoon. At ang dalangin ko, O Diyos, na wag po kami maagaw ng kaaway hanggang sa iyong pagdating, Panginoon. Datnan mo kami, Panginoon, na kami ay mainit naglilingkod sa iyo.
Huwag mo kaming datnan, Panginoon, na kami ay nanlalamig sa aming pong pananampalataya at sa aming pong panunungkulan, sa aming pong papapagamit sa iyo. Bagkus, O Diyos, ang aming dalangin ay magpatuloy kang maghayag, Panginoon, ng mga bagong salita, mga bagong karunungan na amin pong mapapakinabangan bilang isang buhay Kristiyano. Lord, salamat po sa gabi pong ito. Patuloy na ikaw ang magpala sa bawat isang nakinig, sa bawat isang nanood, Panginoon. Ang dalangin ko, Panginoon, O Diyos, ay tumimo sa kanilang puso na kung papaano ka nagdaragdag, kung papaano ka nagbibigay ng gantimpala doon sa mga bagay na kung saan kami ay nagpapatuloy na nagpapagamit sa iyo. Lord, salamat po. Ipagpatuloy mo po ang gawain ito na makaabot pa ng mga kaluluwang hindi pa nakakakilala sa iyo. Marinig nila, Panginoon, ang mga magagandang testimonies na kung saan walang ibang gumagawa kundi ikaw na siyang Diyos na buhay. Salamat po, O Diyos. Pagpalain po ang bawat isa at baunin namin sa aming pagtulog, Panginoon, ang mga salita mo. At bukas, sa aming paggising, O Diyos, ay patuloy na kalakasang pisikal at espiritual ang ipagkaloob po sa bawat isa upang kami ay makapagpatuloy na naglilingkod at nagpapagamit sa iyo. Ito po ang aking talangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po. God bless you po.